spoilies. Okay, so 3, 2, 1. Hello guys. So this is the Boys After Dark. Oh. This is the Jorans episode. Ito na pala yun, yung The Boys After Yes, this is Dark. the Boys After Dark. Akala ko personal na So, lang. BT Dubs, this is any English or Filipino. And you don't need to worry. And preferably, cussing is no goody. Okay? Okay. Pero we will adjust it accordingly. And this no will be problem. uncut. And this will be uncut and Raw and very uncut. yes, this is a raw upload. I'll maybe trim it a bit and nothing else. Okay, so sa mga episodes namin, we always start off with what is your most memorable dorm experience? Memorable. Siyempre, pag sinabi mong dorm experience, marami ako. Madami. Marami ako naisip ko since grade 10, 11, 12, pati nung grade 7. Nung grade 7 kasi, start ako sa grade 7. Sige. Nung grade 7, would you believe, nung grade 7, roommate ko si the most unexpected people. Wala sa friend group ko sila, Miko. Ay, Sim! Honestly, hindi ko maalala kung sino yung nasa room niya nun. Miko, ano kasi kami nun room 102 ba kami nun o 107? Basta I think either, di ko kasi maalala yung room ko, pero roommate ko si Miko, si Jims, Si James. at si Ian. Ay, oo! Maalala mo kami dun? Doon kami, doon yung parang always na madaming nagsistay over the weekend. Kasi kayo lahat, parang galing to Gigaraw, di ba? Alam mo, for the longest time hanggang ngayon, akala ko nandun ka sa room nila Vem. Diba kasi sila yung close mo ngayon, di ba? Ano namin sila, Vem? Di pa kami actually gano'n ka-close ni Vem nun. Actually, yung room namin, magkaharap pa nun. So, okay, tama, nalala ko. 102 ako. Oo, tama. 107 si Vem. At sila Vem, yung may tatlong roommate. Oo. Pero supposedly, may nag-switch ata, if I can remember. Naalala mo yun? Hindi ko sure kung galing ata kila... Yung nag-switch ang maalala ko, si Paulo, pumunta siya kila Isaac. Tapos, naiwanan na tatlo sila Ruiz, si Brent, tapos si pa isa? Si Joshua. Si Joshua. Ako, di ko masyadong maalala. Nandun ka pala kalamiko. Ang ano ko lang nun, ang pinupuntahan ko lang, actually, kila Pets. Si Pets, I think si Pets, si Vince, si Nathan. Si Nathan, yung... And, madalas and another one, hindi ko maalala. Basta ang maalala ko yun nga, 4 kami nun. Tapos, nasa harap ko nga si Vem, CJ. Vem, CJ, Alden. Parang may naalala na ako. Sila yung tatlo dun sa harap namin. Yung isa nila vacant. Pero at that time kasi, di ba kasi nung pumunta na kami dorm, group lang kami through schools. Tsaka school at tsaka region ata, 'di ba? Pero kayo sa inyo school siguro. Sa situation kasi namin, maraming pumasa nung Tuguegarao West Central kami noon. And I think karamihan sa amin Tuguegarao West Central and napagtsempuhan 4 kami. Lahat kami Tug West noon. No, kami rin pinagsama-sama rin kami mga tops. Malalaw kayo yung katabi namin. Sa right nyo. Kasi magkakasama kayo nila JC at saka si Lem. Basta kami nun, nag-group kami nun Tug West. Actually, si Jims at Miko, kaklase ko nun. Tapos si Ian, yung tinatawag nilang SPED section. Ayun, isa kami sa mga nakapasa nung Pisay nun. Ako na-delay ako kasi waiting list sila. Waiting list gang. Sorry. Hindi, sige lang. Basta yun, yun yung rason ko bakit sama-sama kami nun. And halos ganun throughout the whole school year. Memorable dorm experience. Actually, wala na kasi akong maalala na ako ng pandemic. Pandemic kasi medyo na... Parang blurry na yung before nun, di ba? Alam mo, yung isa kong maalala, di ba katapat nyo sila Vem? Isa kong maalala, yung si CJ. Kung sino-sino yung pinapunta. And then, ayaw ko na basta after the show, kwento ko na lang sa'yo kasi bawal ata yun. Sige. Pero yun. Actually, regardless ko, di pa kami gaano ka-close ni CJ. Close na kami kasi ni CJ ngayon. Pero nung grade 7, I think mostly parang nag-uusap lang kami as if, alam mo yung mga klaseng friends mo na you would meet occasionally and you're actually close pero hindi kayo yung best friend close. Parang you'd see them na, uy,
idol, parang this guy is chill. Oo. So, parang maghe-hello ka. And then, parang you wouldn't meet again for like another day or It's like, so. like yung week. Pero pag makita mo ulit siya, madali lang mag-spark ng convo. Alam mo, ganun ako kay CJ noon na parang like, syempre, di kami nag-uusap always sa dorm. Pero like, if I see him sa daan, sasabihin ko, uy, CJ, magtatanong-tanong ako, ganun. Ganun ako throughout grade 7. At saka throughout grade 7 din, I think friend group ko nun. Actually, sir, ang friend group ko nun si VM. Actually, medyo close na kami ni VM since the beginning. So, until now. So, medyo matagal-tagal na yung friendship namin. And, kaklose ko rin si Rika nun. Oh! Actually, Kasi, yun nga yung Ruby nga, no? Ruby kami. Tatlo kami nun magkakasama. Isa yun sa mga memorable experience ko kasi buong grade 7, kaming tatlo yung magkakasama. I think trio kami nun. So kami yung parang OG friend group ko yun nun. And then syempre sa dorm, sila Jims kapag pag-uwi ko, maglalaro-laro kami. Yun din, naalala ko. Sa mga memorable experience. Ang funny thing kasi, you wouldn't expect na sila Jims, Miko at Ian. Kami actually yung isa sa mga pinakamaingay sa dorm nun. Medyo nga. Pinapagalitan kami ni sir. Kasi ganito kasi ang nangyayari. Every night, syempre kapag mga kabataan, syempre very hyper. Makulit. Makulit. So kami nun, every time pauwi kami, we would always play a game. So isa sa mga nilalaro namin, taya-tayaan, gumaganon Doon kami. sa dorm? Grabe naman. Sa loob ng room 102, naglalaro-laro kami doon, taya-tayaan. Tapos nagtatago-taguan kami, ang lit-lit. Yun, wait. May similar story ako. Kasi like doon sa dorm room namin, may tinatawag kaming na game, yung Marco Polo. Yun, sasabihin ko pala sana, we play that game too. Like yung naka-blindfold. Tapos, magtatago sila sa dorm. Tapos, nahanapan namin mo sila. Isa yun sa mga rason ko bakit si Sir Jerry pupunta lagi sa amin. Tapos, papagalitan kami na, boys, huwag kayong maingay-ingay dyan. Ganun siya. Tapos, ayun, outside of that, actually, yung naglalaro-laro lang kami. Actually, nakikipaglaro kami sa mga higher years. Sa kabila or sa taas? I think sa taas yun. Basta, we would gather around the lobby. At, alam mo yung popular pa na laro nun? Mini-militia. Mini-militia sa taas! Omsim. Minsan kasi, makikita namin meron yung mga naglalaro dun sa lobby ng mga higher years. Tapos si Jims, I think, or si Miko, medyo close sa mga higher years. So, dahil sa connection na yun, nasasali din kami. Napapadpad ka na dun. So, every time pupunta kami lobby, maglalaro kami mini-militia kasama yung mga kuya. Yung mga higher years. Dun yun sa study room, di ba? Sa second floor? Ay, hindi kami study room. Like, mismong lobby. Kung saan yung salamin sa dorm. Dun mismo? Sa gitna? Damn. Nagkukumpul-kumpulan kami doon. Naglalaro kami mini-militia, bomb squad, gumagano. Bomb squad. Solid rin yung bomb squad. Goated yun. Tapos, Soul Knight. Solid rin. Mga OG mga nilalaro namin yun eh. Basta it's the things na that keeps us together talaga na yun yung nagpapasaya sa amin nung bata pa kami. And then, ayun, outside of that, kami nila Rika and Vem, isa rin yung sa mga core memories ko kasi nga, sinabi ko, matagal kami nagsama throughout grade 7. And then may isa kaming kuya na ka-friend group, si Kuya Dwight. Dwight Desus. College na siya ngayon kasi nung nakilala namin siya, grade 10 na siya nun eh. Ay! Hindi ko maalala. I forgot. Hindi ko maalala kung basta paano yun. mukha niya. Basta magkakasama lang kaming apat nun as a friend group. And nagsasama-sama kami, naglalaro-laro, mga chika-chikahan. And same din kami ng ala. I think yun yung isa sa mga rason kung bakit nag-strengthen din yung band namin. Kasi every ala, syempre tatawag-tawagin na, "Hoy, Rika, Vem, halika na." Life. Alam mo yung life na ala? Hindi. Yun yung kay Ma'am Girl, di ba? Ma'am Kim. Yun yung nanonood kayo, di ba? Parang yun yung maalala ko dun. Life, parang more on motivational, empowerment. Kaya ikaw ba? Ako oratorio ako nun eh. Yung ALA ko. May ganun? Yung debate. Ay, debate. Kasama ko nun si VJ, si Isaac ata. Hindi ko maalala kung meron si Isaac. At saka si Sky. So, ang ginagawa niyo dun sa debate? Yun, nagturo sila about debate. Kasi yun yung sila Kuya Claude, gano'n. Yung mga halima mag-debate. Sila Kuya
I forgot their names. Kaya 30, gano'n, Sige. nandun siya nun. Medyo nakalimutan ko na rin eh. Mga dating batch na rin yun. Oh, yun. Sige. Next question. What is your top 3 lutong bahay? Or Top luto ni mama? Alam mo, Different ba for you ang luto ni mama sa lutong bahay? hindi. Lutong bahay is just luto ni mama. Okay. Luto ni mama / papa. Kasi, syempre, nagpapalit both palit. cooks. Of course. Damn. Syempre. Okay. Sige, I wouldn't say cook, but they try. Pero masarap pa rin luto nila. They're the goat. So, top 3. Top 3. Surely number 1, kasi this is like my all-time favorite, regardless if lutong bayo hindi. Caldereta. Pork caldereta. Ikaw, wait. Sa caldereta kasi, pre, di ba meron yung maanghang? Meron rin yung hindi ganun kaanghang. Andun ka, saan ka dun sa spectrum na yun ng caldereta? Sa akin, minsan kasi nagluluto mama ko ng maanghang, minsan hindi. Pero preferably, sige, sabihin natin 10 maanghang, 0 hindi maanghang. Ano, saan ka dun? Nasa 5 lang. Chill lang. Chill lang. Okay. Well, yung mama ko Bicolano, mahilig siya sa mga spicy stuff. So, syempre, ang gusto niya lagi sa pagkain, maanghang. Pero minsan kasi, syempre, yung ading ko, maarte. And hindi niya kaya ang maanghang. Ang spice tolerance niya mga 2 out of 10 lang. Yung tatay, kami namang 3, kasi 4 kami sa pamilya. Ading ko, mama, papa. Yung ading ko, hindi kaya, 2 out of 10. Tapos yung ako at mama at si daddy, mga 7 to 8. So, kailangan average. In-average yun namin. So, sinasakto lang namin yung spicy. Kasi, yung ading ko, gusto rin naman niya ng spicy minsan, pero hindi lang niya matotolerate. Pero regardless, ang sarap ng caldereta. Lalo na pag magluto yung mama. You could never go wrong. Specifically, pork. I like pork. Beef, okay lang ang beef caldereta sa akin. Pero, ganito kasi ako mag-rate ng pagkain eh. Pork caldereta, it's a matter of how wrong you could go when you cook it. Totoo. Kasi pag kunwari yung beef, di ba? Pag pangit yung luto mo, hindi ganun ka-tender, super yucky. You would need like a professional para makaluto ng maganda. Pero pag super tender yung beef, it's so good. Ako personally, beef ako. Pero gets ko nga yung idea mo na it depends on yung sa pagluto at saka like yung alam mo, ang angas ka na bring up mo yun eh. Kasi like, ako rin eh, ganyan rin ako na diba? yung, diba, let's say you have a scrambled egg. Tapos meron ka complex dish. I would rate yung scrambled egg easier kasi you can never fail with it. Diba? Siyempre. Parang mga ganun eh. Medyo complex kasi mag-rating kung sabi, dapat kasi ini-specify kung ipaparate ka ng pagkain. Like, kung kapag ganun, kapag tinatanong ako ganyan ng minsan. So, pag sinasabi ko na lang, base ba sa prime nila? Parang ganun. So, sabi natin the best cook. The best na na-try mo or yung average na na-try mo. Kung ako magre-rate, mga average mga nire-rate ko. Alam mo, like, yung isang food na for me, na ganyan, is yung carbonara at saka Prime? yung... Prime ba? Or Hindi. average? Yung carbonara at saka spaghetti. Like, yung highs ng spaghetti, super high. Like, yung masarap na spaghetti, masarap talaga. Pero yung pangit na spaghetti, sobrang pangit na spaghetti. Pero yung carbonara, parang imposible ka mag-fail doon. Masarap talaga ang carbonara like in general. Di ba? Like, kahit nga yung sa co-op, like, I don't like co-op food in general. That's Pero yung carbonara nila, carbonara. pero tas i-compare mo yun sa spaghetti nila. Yucky! Massive difference. Parang like, mataas yung maintenance para makagawa ka ng magandang food for a spaghetti. Yung carbonara, it's like the same ingredients. You can fail. You can fail a carbonara. So like, anong tanong ba yun? Like, average ba? Or Ayun prime? nga. Ako personally, kino-consider ko lahat yun. Like, yung pag kunwari, tinanong rin sa akin yun nga, pinispecify ko muna na yung pinakamasarap ko bang na-try or yung average na natatry ko. Like, yung normally kong natatry. So, yung tanong mo sa akin, ano ba yun? Yung average ba or prime? Saan ba yung sa caldereta or yung top 3? Yung top 3, yung top 3. Up to you. Ano yung best na siguro na-taste mo, tapos ano yung best na parang go-to mo? Sige, doon tayo. Dalawang top 3 tayo right now. Sige. Yung best na na-taste mo, top 3, tapos yung normally na na-taste mo na parang you come home, yun yung parang never nagfe-fail. Sige. Dun. My go-to,
Oh. Sige, syempre, caldereta pa rin. Caldereta. Pork caldereta. And top 2, because I am half Bicolano. Mahulaan mo na ba? Bicol Express? Of course. Bicol Express. I love Bicol I Express. love Bicol Express. It's so perfect. Go to ko rin yun. Kasi, alam mo yung kaganda sa Bicol Express, sa Valenzuela, taga Valenzuela kasi ako ngayon. And maraming tindahan dun. Meron akong isang specific na tindahan dun na binebenta both caldereta and Bicol Express. Ano yun, mix? Or parang separate meals? Separate meals. I'm just emphasizing na like, yung dalawang option na yun, yung go-to kong go-to mo meron doon. So, every time pupunta ako dun, napapadecide na lang ako every time, magkakaldereta ba ako ngayon o Bicol Express. At the end of the day, both yung nabibili ko. Why not both? Tapos mag-double rice na lang ako. Para busog na busog talaga. So, yun. Caldereta, Bicol Express. I'm medyo duda ako sa third. Kasi yun lang talaga yung dalawa yung kinakain ko. Hindi naman natin kailangan ng third. Actually, may third. Sige, okay. Third? Okay, sige. This is very common, pero of course, pork sinigang. Pork sinigang. Honestly, I'm gonna be honest, not really a fan of. Siya yung, for me, siya yung spaghetti. Okay, gets. Na, if it's really good, it's really good. But if it's bad, it's bad. So parang, tapos ang counterpart niya, for me, yung carbonara counterpart ng sinigang, nilaga. I don't know why. Nilaga. Some people say na walang lasa yon, pero for me, like, masarap. Honestly, masarap siya. You can never go wrong with nilaga. Actually, I agree. Ang nilaga is like, I think, yung ano pa rin niya, yung parang pagka-satisfactory mo sa lasa. It's just the same, like, the soup is good. It's so consistent pa. Consistent pa rin. Sige, go on dun sa third mo. Why sinigang? Pork sinigang, syempre, is a classic Filipino dish. And, syempre, very comforting yun para sa akin kasi yun din yung what I ate growing up. Yun din niluluto ng mama ko most of the time. So, and of course, kapag luto niya, sarap talaga. Like, iba ang luto ng mother. Iba ang luto ng mother talaga. Kung mapapansin ko, puro pork talaga. Puro pork. Alam mo, I'm sorry pero di ako kumakain ng gulay. So like, yung mga paborito kong pagkain most of the time, puro karne. Ako rin, honestly, karne guy rin ako. At saka, gonna be honest, I don't really like fish. Syempre, nakadepende na yun sa lasa ng tao. Pero totoo. Ako kasi I like fish. I like yung mga sinigang na bangus. Sige. Ito rin yung isang parang criteria ko when I'm judging food. It's the ease of eating. Like, let's say may bangus ka. Okay, gets sobrang daming tinik nun. Siya. Tapos, and like, yung outcome niya, it's just fish. A good, let's say, a good liempo is a lot better than, you know, a good bangus for me, personally. Syempre, yung taste ko rin. Pero yun nga, na hindi ka na maghihimay-himay. Isa rin yung, for me, yung shrimp. Okay lang pag nahimay na siya. Meron yung mga nahimay na shrimp. Masarap talaga. Masarap. For me, kayang-kaya ko mag-down ng sobrang dami. Kasi for me, masarap naman yung shrimp. Pero, like, yung outcome niya kasi, yung hassle na bubuksan mo, tapos, honestly, pag hindi rin masarap yung pagluto or yung pagtimpla, worth it. It tastes nothing. It tastes like nothing. Gets ko yung POV mo kasi like, parang yung hassle na yun, parang hindi worth the outcome na makukuha mo. Diba? So, alam mo kasi, pag ako kumakain, I really don't mind the hassle. Ang pinofocus ko lang most of the time, damn, masarap yung pagkain to. Tapos yung tinik na lang, parang naka-program na sa akin na matatanggal na lang yun. Ay, really? Kasi sa amin, sa pamamahay kasi namin, wala nang, alam mo yung tatay ko? Walang himay-himay. Wala nang himay-himay yun. Damn! Pagkakagat yun ng isda, lunok na yun ng isda. Hindi rin niya tinatanggal. Damn! Matibay yung tatay ko. Matibay. Nilulunok na lang yung mga tinik most of the time. Kaya nga hangang ako, nagulat ako sa tatay ko. Bakit parang wala nang natitirang buto sa sa plato mo? Kinain na rin niya pati ulo. Ako ganun ako sa chicken. Honestly, like yung breast. Ay, hindi yung breast. Like yung, alam mo yung drumstick, kaya ko ubusin yung tip. Yung isang tip at saka yung kabilang tip. Tapos meron rin yung isang cuts na hindi ko alam yung pangalan. Pero I can finish the whole thing. Na kinakain ko na rin yung buto. Ay, ikaw ba yung tipong person na, no? Di ba kasi may end tip yung buto? Tapos, kinakagat mo pa yun, yung tip? Chicken poppers ang tawag ko doon. Chicken poppers? I love it so much. Like, I mean, both
both yung tip, like, kinakain ko. Pero yung bottom tip, alam mo yun, like, yung merong skin pa siya. I love that so much. Like, gagawin ko, puputulin ko siya, tapos I just eat Ay, it. yun ba yung kapag, di ba, sabi natin ito yung paghawak ko ng chicken. Kakagatin ko to. Tapos meron yung big cartilage dito. Kinakain ko rin yun, pero ito yung ibig sabihin ko. Ito yung tutukoy mo. Yung opposite side. It's the ending. Yun yung palagi nililieve ng most people. So, pag kunwari pagkasama ko si Arian, kinakain ko yung ganun niya, yung like yung thing, yung chicken poppers, tawag ganun. Chicken poppers pala. It's so good. Di ba talaga tawag doon? Chicken poppers? I don't know, yun yung tawag ko. Basta chicken poppers. Basta chicken poppers. Well, me personally, di ako ganong tao. Di ako kumakain ng end-tips. Although, minsan, alam mo kasi nakikita ko sa mga mukbang na ang appetizing tignan sa kanila pag kinakain nila. Like, di ba? Like, ganun sila kumain. Puputulin lang nila and everything. Pero alam mo, recently, dati kasi hindi ko kinakain yung end-tips. Parang hindi ko prefer, yung sinasabi mong chicken poppers. So, dati hindi ko yun gusto. Tapos nakita ko yung mga nagmumukbang, ang appetizing sa kanila tignan. Nakainin yung end-tips na parang, tapos kakainin nila yung dulo. Ganun. Di ginagaya ko na rin sila. So, like, over time, parang like nagustuhan ko na rin yung chicken poppers. It's good. It's good. Actually, depende yun sa pag-fry. Pero, alam mo yung naalala ko rin lang nung sinasabi mo yung tatay mo kinakain niya yung tinik. Alam mo, feel ko yung reason kung bakit sobrang takot ako sa tinik. Kasi nung bata ako, like, pag kunwari na tinik, di ba? Papasubuhin ka nung rice na buo. Ay, ganun rin. Paano? Para parang madala daw yung tinik or something. So, like, you have to kuha ka ng rice na matigas. Like, yung tutong or something. Tapos lulunukin mo. Bawal may chew. Gumagana? So, pagkaalala ko, sobrang tagal ko na last na kumain ng bangus. Ay, di ka na kumakain yan. Hindi. Kasi pag kunwari, bibili yung parents ko ng bangus, di ba? Like yung inihaw. Bibili na rin sila ng liempo. Tapos ako yung kakain ng liempo. Okay. Parang ganun. Gets ko rin yung POV niyan kasi alam mo yung tatay ko rin one time, sure sobrang tapang niya lumunok ng tinik, pero one time kumakain kami ng, I think ginataang bangus yun. Kinagat niya buong fishbone. Stuck. So parang napos yung kain namin. Actually tinapos namin yung pagkain. Tapos yung tatay ko kasi nararamdaman pa rin niya yung ganito kalaking tinik na stuck dito. So ang ginawa namin, meron yung tinatawag na, alam mo yung shani na pangkuha ng uban ng white hair. Yun yung ginamit para sa akin. Really? So like pinasok niya yung kamay and Di naman siya ganun kalayo. Like parang nakikita mo. Nakikita mo siya. So, damn. Kinuha pa rin niya. Tapang-tapang naman kasing tatay yan. Nilulunok lang. Idol, honestly. So ayun, di ba? Kanina nakakwento mo na taga Bicol parents mo. Tapos ngayon saan ka? Valenzuela? Valenzuela ka na ngayon. So, palipat-lipat ka, di ba? Parang, do you ever feel homesick? Yung next question ko sa'yo. Homesick? How would you define homesick? Kasi, yun nga like, di ba kasi, may time rin na dyan lang yung parents mo. Di ba? So, anytime, pwede lang kayo mag-meet, ganito, ganyan. Pero dormer ka. So, parang, napaisip ako, like, na-curious ako na homesick ka ba? Parang, kasi two different things yung parang tinatanong ko dito. Kasi, ano ba for you, di ba, palagi kayo lumilipat, nasosolidify ba for you yung idea ng home? Parang okay, ganun. Gets. Well, para sa akin kasi, ako, ilan na ba na lipatan namin? Mahigit double digits na. Damn! Double digits na nalipatan namin. So, alam mo yung mindset ko lang throughout my whole life, parang like, I easily adapt. So, parang dahil dun, medyo rare yung homesick para sa akin. So para ba siyang yung sa, alam mo yung sa kay Thor, yung what is Asgard? Yung parang, Asgard is not a place, it's the people. So parang for you, your home is yung family mo. My family. So parang kasi nung bata pa ako nun, ang inisip ko lang,
lilipat na naman kami ng bahay. So it's a normal thing. It's literally like normalized na sa system ko na parang kung lilipat kami ng bahay, lilipat kami ng bahay. I can't do anything about it. Okay. I have to adapt to this new community na naman. And then kung lilipat na naman kami, it's the same thing all over again. So the idea of homesick para sa akin parang wala. Wala na. Kasi desensitize ka na ng bata. Desensitize na ako ng bata. Damn. Pero like paano yun? So di ba lipat kayo ng lipat sabi mo? Like syempre may mga friends ka ba like from your old homes like for you? Oo. Paano ka nakakagawa ng friends even though sobrang dalas nyo lumipat-lipat? Depende sa bahay namin. Sige, initially kasi nag-start kami sa Bicol. So sa Bicol, doon ako lumaki for like, ilan ba? 1, 2, 3. Mahigit 5 years. 5 years ako lumaki. That's like throughout my childhood. So syempre, yun yung may pinakamasakit umalis. Oo, syempre, parang buong buhay mo, doon ka, di ba? So yun, ang dami kong friends, ang dami ko talagang connection. So syempre, I was sad na I think lumipat kami Tuigaraw na nun for my elementary. And of course, nasad ako na wala na akong friends. Pero ang kagandahan kasi sa Tuigaraw, yung bahay namin nun surrounded by so many people. And these people were like my age na sobrang friendly rin. So, making friends was like easier for me. So, for you personally, parang madali lang ba magka-friends? If you would ask grade 4 Jorens, he was so hyper. Legit? He was the most extroverted person Kakausapin ever. lang kung sino-sino. He would talk to anyone he meets. Damn. So parang like, if he sees somebody and he's interested of talking to that somebody, kakausapin niya talaga. So, making friends, hindi niya in-overthink na, will I make any friends? Ang goal niya lang is to just meet the people. Damn. So, he's very talaga. He's very extroverted talaga. Simula nung bata pa. And, nung lumipat na ako yun nga, Tuguegarao, yun, madali na lang makipag-friends kasi nga, nagsakto, maraming tao, at a person full of energy. So, I made some friends na rin. Siyempre, masakit din na umaalis din ako from iiwan ka ng mga friends mo and stuff like that. Pero, yung idea of friends rin, simula nung teenager years ko na, parang di na ako masyado nakikipag-interact sa mga kapitbahay ko. Medyo, tawag dito, lalo na nung pandemic, palipat-lipat din kami nun. Pero, parang yun, syempre, puberty ko na rin yun and stuff. Medyo mahihain na ako nun and di na ako masyado kumakausap. Rotting in bed, stuff like that. Lahat naman tayo ata na. Pero for you, like yung palipat-lipat, do you think na it helped you become more parang like mas madali outgoing or like did it like discourage you whenever nalilipat kayo or parang normal lang? Yun nga, mentioned ko earlier, parang like I already know na lilipat ulit kami. So parang ano yung tanong mo na na-discourage ka ba noon or like nakatulong ba yun sa pag-develop mo as a person na I would say na madali lang magkaroon ng kaibigan? Yes, madali lang magkaroon ng kaibigan. And in addition to that, na-hone yung skill ko in like adapting to new environments. Ako kasi nung bata ko, I was the type of kid na parang kapag may nagbago, ayokong may nagbabago sa parang to my previous beliefs. Pero since kasi napalipat-lipat kami, mas napilitan akong mag-adapt. And eventually parang yung skill na yun na carry on ko na throughout the years. So basically adaptability. So like yung skill na yun, like now, kasi 'di ba yung isa ko rin na tatanungin dapat sa 'di ba kasi mahilig ka, hindi ko alam kung mahilig or napipilitan ka lang, pero ang alam ko magaling ka mag-host. So like yung skill ba na natutunan mo doon, how did it affect yung pagiging host mo? Actually, walang kinalaman yung sinasabi mong palipat-lipat. Naka-affect sa pagiging like confidence ko and sa pag-host, mga ganun ba? Yun ba yung tanong mo? Not necessarily yung direct correlation, pero like 'di ba syempre palipat-lipat ka, natuto ka mag-adapt. Do you think na parang it helped you become the person that you are today?
In a way na yung sa pag-host mo, okay. and pagiging, ano ba, yun, yung pagiging hyper kunwari sa gets ka. habang nag-host. So, syempre, of course, naniniwala tayo sa term na plot. This is my plot. This is my plot. So, parang inisip ko na lang, building blocks yun. Building blocks yun. Lalo na yung emphasis sa pandemic. Yun nga, yung palipat-lipat. And then, syempre, eventually, I develop into a better person. And yun nga, itong better person, parang natuto na lang talaga siya, like, naturally. So, I would not, di ko masyado iniisip kung like may impact ba yung past ko. Ako kasi, I'm more focused sa present. So, I wouldn't think na may impact yung past sa ginagawa ko ngayon. And ang iniisip ko lang in the present is how can I become better in the future. So, ganun lang lagi yung mindset ko. Hindi ako masyado apektado sa ginawa ko dati. Okay. So, di ba, syempre, ngayon, parang sa Jehovah's Witness, yung parang nakikita ko sa'yo, palagi kang energetic dun sa mga, pag kunwari nag-host ka and stuff like that. How do you keep that energy? Yung parang grade 4 Jorens. I would like to think na yun yung grade 4 Jorens. Kasi parang you're always smiling, you're always like energetic, you know, yung mga ganun. How do you manage that? Alam mo talaga, ito yung nakikita ko rin sa mga host. Siyempre, nanood din ako ng mga kapwa. Nanood din ako sa TV ng mga host. Na like, wow, sobrang sobrang energetic. They really hype up the crowd. And inisip ko, if I'm given the role to be a host, I should play the role to the max. Kasi, mahihiyain din ako minsan. Pero, kung bibigyan mo ako ng role na maging energetic, I will be energetic. And that's actually genuine. Na, tawag dito, kung kailangan kong i-hype up yung crowd, I will hype up the crowd. Hindi nga parang nagsisip through kasi yung energy mo di ba? Lalo na pag kunwari na nag-aaya ka na sumigaw sila or something like that. Like, ang cool nun na how do you always have that energy? Yun nga isa kong tanong dito. Alam mo, isa rin dyan is really just my pure, like, it's really just in me na parang I really love like the idea of hosting and like being in front of the crowd. So parang na-excite ako. So dahil sa excitement ko, parang dinideliver ko na lang through those chants. And like kapag sumisigaw din yung crowd, edi mas lalo ako na-hype. So parang I would never run out of energy sa sa pag-host. I really just think na damn, I am hosting and this energy is so lively. So might as well just feel this energy. Damn. Yung isa kong tanong dito, what is your pre-host routine? Expecting na nahihiya ka mag-host. Pero from your answer, it seems as though na hindi ka nahihiya. So, ang cool na sinagot mo na yung isa kong question dito. Are you nervous before hosting? Actually, sige. Syempre, ask it. Syempre, hindi naman ako lagi like pure energy of like sumisigaw lang lagi. Syempre, nung first time ko mag-host, kailan ba yan ako first time nag-host? Kasama ko ata si VJ nun sa, yung Christmas, Christmas ba yun? Yung Christmas special. I think nag-host kami ni VJ nun. And at first, syempre na-excite din ako sa pagiging host. I really love hosting. Binigyan ka ng opportunity. Yun yung parang ano may tawag doon debut. Jorens. Debut hosting. And syempre, a little bit of background. Nakikita ko sa mga events, it's really like not as hype as I want it to be. So, syempre, I wanted to take matter into my own hands. And it was really a great opportunity na mag-host. And before ako nag-host nun, syempre kinakabahan ako. I was actually shaking. Syempre, normal kabahan kapag first time mo lang doing something something like hosting. I was nervous, like, nagsishake yung kamay ko. Nagsishake yung kamay ko. Tapos like, may script kami ni VJ nun na babasahin. So like, I would read sentence by sentence, alalahanin ko. And I would overthink na, baka makalimutan ko. Pero, another kagandahan dun kasi, ako kasi as a person, pag may makakalimutan ako, I would resort to impromptu. Diba? Damn. So, nung Christmas event na yun, I forgot some lines.
And ang inisip ko na lang, what's the point of hosting kung magbabasa lang ako ng script? Diba? So, nung nakalimutan ko na yung script, inisip ko na lang, why not just talk naturally? Why not just parang emanate the energy that you want to give to the crowd? And then, yun nga, just be you, be natural sa pag-host. There's no need for like scripts or whatever. Like parang just do what you are meant to do and what you are meant to be. I applaud you for that, pre. Kasi like, ako, parang never ko kaya yun. Na sobrang kabado kasi ako when it comes to like, when it comes to like, yung performance or something. Na parang iniisip ko palagi na, yun nga, like, baka pag nakalimutan ko tong line na to, magka-problema. Yes, that's normal naman talaga yan. Yun nga, like, kaya naaangasan ako sa'yo. Kasi like, nakikita ko, yung mga minsan na, ay, nag-impromptu na lang to. Like, mapapansin mo talaga. Mapapansin mo eh. Kasi like, hindi siya yung robotic na parang halata na may script, ganito, ganyan. Kaya yun nga. So parang, ang tanong ko sa'yo right now is, how did you develop yung, parang, ganun na yun, angas. Ay, yung in terms of like yung public speaking, ganun? Oh, yung public speaking at saka yung courage mo na pag-impromptu, pag kunwari nakalimot mo and stuff like that. Alam mo kasi, syempre alam mo na pageant ako nung grade 10 ba? Grade 11. Grade 11. Grade 11, I was a candidate for Lakan. Yeah. Lakan, Mr. Miss Pisay. Nung Big Kiss. Syempre, ito mo na yung sagot ko sa tanong mo. Natuto ako through experience. Ooh. Hindi ako person na nagpa-practice. Gets mo ba? Hindi ako nagpa-practice but I practice through the big events. Ooh. Kasi yung topic natin is public speaking. So, ang pag-practice ko nun, sige, the so-called practice, sinabi ko sa sarili ko, I will participate in every event that involves a crowd. Na parang kaya mo magsalita. Damn! So, I started small, syempre, sa mga presentations, mga grade 10, yun. I would always volunteer, kahit alam kong di ko kaya na magsalita. I was not that confident that time, nung grade 10. Pero, pinupush ko lagi na ako mag-volunteer. Na magsalita in front of damn! Kasi, sobrang angas nun. Kasi, gusto ko talagang like mahon yung skill na pag-public speaking. And then, throughout the years, tinuloy-tuloy ko lang yun. And then came Mr. Miss Pisay. Syempre, that was also an opportunity for me to fight my fear on stage. Kasi, syempre, sinasabi mong maangas ako sa... in-expect ko na wala ka ng fear. Pero syempre, may fear pa rin ako. Hanggang ngayon. That's normal kasi stage fright. Syempre, mapapaisip ka pa rin every time na nasa stage ka. And that's still Imposibleng wala. Kasi, siguro, ang galing naman siguro kung wala ka talagang stage fright. That's really for yun talaga yung maangas. Yung purely, kaya mong magsalita. Anytime tatakbo na lang siya. Just say the thought in like perfect manner, perfect organization. It's impossible talaga. Impossible yan. Ako pa rin kasi syempre, yun nga, meron pa rin ako stage fright. And ang ginagawa ko na lang nun, alam mo, the tip to public speaking talaga, kung may stage fright ka, is to not let it parang devour you. Don't let, kasi nga, wala kang magagawa sa stage fright because it is always there. Ang gagawin mo na lang kapag may stage fright ka, itago mo. Huwag mong ipahalata. Parang i-overpower mo. Alam mo, ito ang isa sa mga secret ko. Every time magpa-present ako, yung mga sinasabi niyong ang angas ko or something like that, I was really just trying to not make myself look na kinakabahan. Ganun lang ako parang lagi. Parang facade, like gumagawa ka ng facade. Kasi I can't let the people think na kinakabahan ako, okay? Kasi like, parang nakakadismaya naman sa kanila that they have to watch me na parang, kasi sabi natin ako POV ng audience ko, may kinig ako ng isang kinakabahan. Parang like, hindi ko na ma-feel yung event. Hindi matatransfer yung energy sa'yo. Parang like, actually parang you will, kasi yung mga host sila yung nagkocontrol ng energy ng crowd. So pag nakikita nila kinakabahan ka, yung crowd parang like maano sa'yo, mga concern like, hala, okay lang ba tong host na to, ganun. So, ang ginagawa ko most of the time
it's really the best option na mag-facade ka na lang talaga. You need to learn how to facade na wag mo ipahalatang kinakabahan ka, wag mo ipahalatang nanginginig yung kamay mo, and really just talk naturally as much as possible. So yun yung point ko nga na itago mo lang talaga yung stage fright mo, regardless if it exists or not. Just really keep it there. So, would you say na yung paggawa ng facade na yun is your best skill when it comes to public speaking? I will admit, most of the people tell me, alam mo sinabi ko nga sa girlfriend ko nung sinasabi ko kasi pinipraise niya rin ako na like ang galing ko raw mag public speaking. Pero tapos magugulat siya na that's actually just a facade. So like pinipraise niya ako like, wow, ang galing mo naman magtago. Parang nag-transform na lang bigla. Oo, ang galing ko raw magtago ng kaba, ganun. And yeah, that's really one of the things that I will say I'm good at. Na, yun nga. So what do you think na yung, when it comes to public speaking, what are the key things na you have to consider na pag magsasalita ka na? Ano yung mga factors na kinokontrol mo? Ano yung mga, parang gano'n, yung mga tinitignan mo? Okay, the first thing talaga kapag magpa-public, ito first tip ko. Tip number 1, pag mag-public speaking ka, you have to know what you're doing. So, regardless if impromptu ka or hindi, you have to know what you're doing by heart. Kasi, kung susubukan mo mag-impromptu, pero hindi mo alam kung anong ginagawa mo, you're just gonna end up in scattered thoughts. At mako-confuse na yung audience sa kung anong ginagawa mo. So, importante na sabi natin for example, magpa-present ka ng presentation about yung English. Ganon. Or sabi natin isang book, present mo isang book. You have to know that by heart. You need to know what you're doing. Kung magre-rely ka lang sa speech, nagbabasa ka lang or impromptu na nakasalalay ka lang sa kung anong nasa screen, you will not end up very good. Personally, okay, that's not a thing for me. Hindi ko talaga parang walang personality yung sinasabi mo. Walang personality. It's really best na kasi scattered yung thoughts mo, ganun. Halos wala lang din kwenta. And then tip number 2 kapag public speaking, ayun nga, as I mentioned earlier, is to i-bury mo yung tago, yung fright mo. Yun yung one of my most important tip. And third and foremost, be yourself. Yun lang talaga. As simple as that. Just be yourself. Kasi if you're gonna try to be someone, parang like ang disingenuous. Disingenuous, that's a great word. Disingenuous. Parang hindi totoo na feel. I think para sa akin kasi kung may makikita ko magpa-present, gusto ko yung parang genuine na parang gusto niya talaga yung pinag-uusapan niya. Yung ganun. Tapos he's talking like his normal self, parang ganun. Kaysa ba naman sa robotic and stuff like that. Nagbabasa lang ng script and stuff like. Honestly, ang amazing ng mga sinabi mo na pinatay niya na yung iba kong questions. Kasi like, nasabi mo na talaga eh. So, eto na lang. What should you do when you blank out? Nasabi mo na yun kanina, impromptu, pero paano yung thought process mo din? Okay. Whenever like, you realize na, ano sasabihin ko? Paano yung thought process mo whenever that happens? Nakikita mo naman din siguro sa akin na syempre normal din mag-blank out. Even ako if magpe-present. And na-experience ko yan karamihan nung grade 10 to 11. Syempre, that's my developing years into public speaking. Nung first time kong ma-mind blank, wala talaga akong magagawa. Wala talaga. Like, that's just pure silence. Stop lang talaga. Mag-staring contest na lang yun sa audience eh. Kung tignan mo na lang si teacher, si teacher. Kaibigan mo, ganun. And ako, yung natutunan ko kapag nagma-mind blank ako, ano nga ba? Hindi ko na kasi masyado na-experience eh. Pero kapag nagma-mind blank ako, ang ginagawa ko lang most of the time, syempre, first option, mag-impromptu. Pero kung wala ka talaga masabi, there's no point of talking about anything. Just proceed to your next, maalala, ganun. Okay. Actually, di ko rin talaga masagot yung question ng mind blank kasi parang hindi na nangyari. Automatic na lang yung impromptu eh. Auto-switch na lang eh. Pero, pag kunwari, let's say, habang nagsasalita ka, or like, habang may nagsasalita na iba,
syempre, sa mga events, may mga dead air. Anong thoughts mo sa dead air? Do you avoid it? Or parang how do you handle it? Okay. For me, ayoko ng dead air talaga. I hate dead air kapag may presentations. Kaya, alam mo, it's best to resort to do anything else other than stay silent. Pasigawin mo na lang sila. O pasigawin mo, ganun. Do anything. Magpa-chant ka. Sabi natin yung co-host mo, wala nang masabi. Di pasigawin mo. Oh, what's up CBC? Gaganon ka na lang. It's better than nothing. Yun na lang. It's better to say something than nothing. Yun na lang masasabi ko. Like, literally just say anything as long as it's relevant than keeping a dead air. Kasi bababoy yung energy talaga eh. How about yung mga uncontrollable factors such as pag nagsastutter ka? Minsan, hindi mo naman biglaan na lang eh. Magsastutter ka na lang. Kasi yung iba, kunwari nanonotice ko eh, pag kunwari nagsasalita na sila, they've prepared for the speech. As soon as they stutter, even though memorize nila wholeheartedly yung speech, as soon as they stutter, like, they think na of the worst. Ikaw, paano yung approach mo pag kunwari nag-stutter ka, nagkamali ka? I really think para sa akin, kapag once nag-stutter ako, ganun din talaga. It's a natural occurring phenomenon na kapag nag-stutter ka, bababa talaga yung confidence mo. Na parang like, so I'm gonna fumble. Yung isipin mo. I fumbled na Oh man. Ang masasabi ko na lang, it's better to, try na lang talaga yung best mo na mag-recover. Kasi it's really hard. Kasi, ganito kasi yun, sabi natin ito yung train. Ito yung kung gaano ka good yung presentation mo. Once you started, that's already a big slope. It's really hard to get back up. Kaya, ang mindset na lang dapat kung ganun. Dapat you need to keep a strong mental state. Don't let it affect you talaga na mag-stutter ka. Kasi, alam mo, it's really a tip for myself din eh. Kasi I experienced that too. And hindi pa ako naka-recover well from that. Parang hindi mo pa napapractice Hindi ko pa napapractice yan. Pero honestly, hindi ko nahalata. Di mo na. So baka, like, maybe it's the facade. Yun nga, it's the facade na, siguro like biglang, kunwari mag-stutter ka. Tapos may gagawin kang mas maangas eh, na kunwari biglang, sobrang energetic ulit. Na makakalimutan mo na yung stuttering. Siguro, gawa kayo ng alter ego nyo. Na parang, oh no, this ego fumbled. Oh, better switch up. Parang ganun. Parang, yun lang talaga. Masasabi ko sa everyone to at sa sarili ko na, just stay strong talaga kapag mag-present kayo. And don't let it affect you. Yun lang talaga masabi ko. I really can't say anything else kasi, ayun nga. How about yung mga uncontrollable factors? Let's say, yung mic mo hindi gumana. May song na dapat ipi-play, hindi gumana. May dapat magpa-flash sa TV, hindi gumana. Ano yung mga approach mo whenever there are technical problems out of your control? What do you mean? Ano bang like yung naisip ko kasi dito, like, let's say, gumagana pa yung mic mo. May magpe-play na sana. Pero, hindi nagpe-play. Ano yung thought process mo whenever that happens? Do you try to fix it or just let it be? Na parang ganito, ganyan. Depende. Anong bang circumstance? Nagpa-present ba ako sa event? Or Yung nasa isip ko kasi nito, let's say you're presenting sa gym. Sa example. Gym. May dead air, may dead time na kunwari, you already said na, let's look at this video, ganito, ganyan. Tapos yun, biglang hindi nagpe-play yung video, may mga dead air, may mga downtime. Okay. Alam mo, sa mga ganyang scenario, you really have to think of backup talaga. Backup. Ang kailangan mo every time, ganito kasi kapag mag-host, there are things that can happen. Parang yung mga worst possible scenarios. Ako kasi, pag mga ganun, pinaplano ko na in the beginning na anong sasabihin ko if ever something happens. So, if I'm giving the circumstance na sabihin na nagka-technical problem, so sabihin na nag-host ako ng isang event, tapos may pa-play sana na video, ang nakaprogram na sa akin, may backup ako na line. So, if ever, sabihin natin, nag-play nga, nag-stop, sabihin ko, what's up? So, battery check, Pisay, what's up? So, parang random thing na. Completely random. Yun nga ang sinasabi ko nga, ina-emphasize ko nga na it's better to say something than nothing. Even the most random thing. Alam mo, ganito rin ako nung pag nag-tutor ako, na kapag may technical problems,
may handa ako lagi na jokes. Ah! Yun yung sobrang funny. Sinasadya kong maging corny para lang Hindi niya maano. naisipin yung may problema. Naghahanda ako lagi ng mga jokes sa mga ganong events para lang may masabi ako just in case of those scenarios. Yun. So, yung next question ko dapat, this is the third to the last question. Do you have any tips and tricks when it comes to public speaking? Pero parang yung buong talk natin, parang tips and Yun na tricks talaga. lang. Puro So, tips I'll and move on tricks. to the next, which is, ano yung image na parang gusto mo ma-keep after you graduate? Kasi ako, may image na ako sa'yo. Yung image ko sa'yo, goated host. Super goated host. Thank you so much. So, for you, ano yung personal, parang goal mo, goal image mo, na mag-stay dito sa Pisay? Alam mo, grade 12 Jorens would have a completely different answer kay grade 10 Jorens. Kasi kay grade 10 Jorens, he really cared about his image. Parang, he's a people pleaser. Oh. So, parang, ang gusto niya lagi, awards. Oh, wow. Awards, and he wants to keep a good rapport, good, tawag dun? Magandang Impression. Good Mhm, impression. mhm. So, nung grade 10 ako, ang gusto ko lang lagi pagka-graduate ko sa Pisay, gusto ko isipin ng mga tao na, ito yung mabait. Ito yung nag-physics, magaling. And of course, outside of that achievements is walang galit sa akin. Yun lang ang gusto ko pag-graduate ko. Honestly. Parang ang ganda nun. wala akong walang Grudge. nag-hold na grudge sa akin. Pero right now, I really don't care that much about image. So, nung tinanong mo sa akin yan na what image would I want, ang gusto ko lang talaga now is wala lang akong nasaktan na tao. Not necessarily na yung walang may grudge sa akin, pero wala lang akong nasaktan. Okay. Like, purposefully na harm. Parang ganun lang. Kasi, throughout the years, parang hindi ko na inisip kung anong isipin ng tao sa akin. Kasi, it's only the thing that pushes me down. So, parang yung ngayon, yung image mo na lang sa sarili mo, yung may pakita. ako lang yung nakakaalam sa sarili ko. And the people does not get to have a say about it. Oh, that's so amazing. So, final message. What is your message for those who are afraid of public speaking? Yung mga ganun. To host, yung mga takot magsalita in front. Sa mga first-timers talaga, don't worry. It's normal talaga. Siyempre, being a first-timer in general, kakabahan ka talaga kasi it's a big event in front of people, and siyempre, parang like, the worst possible scenarios can happen. Ang gusto ko lang talaga sabihin sa mga public speaking dyan is, sundan nyo lang yung mga tips ko na sinabi. Like, yun lang talaga. Kapag sinundan nyo yun, you're good. You do good. Pero, practice makes perfect. True. Amen. Yun na lang talaga. Practice makes perfect. It's okay if nagkamali ka sa isang presentation. Ito rin kasi mindset ko eh. Kung nagkamali ka, sige, ganito na lang. Ang quote ko na lang, go-to quote ko, bawi next time. Bawi next time. Bawi next time. Bawi next time. Of course. So amazing. It's okay. Kasi, if you just repeat that, you're actually sculpting yourself into a Diba? better person. Like, nothing is yung parang nakaka-down too much. It helps you become a better person. Parang like, So, yun nga, yung sinabi ko rin, it's your plot. It's your plot. It's your plot, bro. It's your plot. So, sabi natin, first time mo, nag-present ka, tapos, damn, I fumbled. Don't worry. May next time. It's not the end of the world. Parang, there's so many much more opportunities ahead of you para to be better. And once you just push through your limits, you're just becoming, the Yun better nga kasi, person like, you are. if you really cared na naging down ka dahil you fumbled, then that means you will, na gusto mo mag-improve, di ba? Parang gusto mo bumawi. Oh, so gusto mo, gawin mo. Gawin mo. Kasi there's always a next time. Damn. Amazing quote, Jorens. Thank you for this amazing interview. No Honestly, sobrang ganda. Sobrang saya rin. Tsaka mas madami na akong alam sa'yo. And your tips and tricks and your insights when it comes to public speaking. Super duper thank you. This has been
This has been Jorens G. Segovia. Yes. Mic testing. Thank you so Okay. much. Thank you, Jorens. Sige, no problem. Titignan ko na kung madidelete ba to o hindi. Saan to nakalagay? Ilang minutes